Hello guys, good morning rito at good evening dyan. Ito, pag-usapan natin ang second day ng ng hearing, confirmation of charges rito kay Fentaboy. Nako, kung nung unang araw ligwak na, shoot na sa balde, dito sa second day shoot talaga sa drum. Siguro sa sitwasyon ni Kaufman talagang hindi na niya alam kung paano niya ito didepensahan si Fentaboy, Guys, alam nyo, sa napanood ko ngayon, si Fentaboy, grabe ang ebidensya ng prosecution. Bakit? Ang ebidensya ng prosecution, karamihan, hindi lamang ito, wala pa tayo dito sa pag anong tawag rito? Pag we-witness, or pagpapahayag nung mga witnesses, ng kanilang mga statements, ng kanilang mga sworn affidavit, etong mga ebidensya ng prosecution na ipinapakita, lahat ay puro videos ng mga salita ni Fentaboy. At ito, obviously, hindi kayang pasinungalingan. Ibig sabihin lang, si Fentaboy ay ginigit sa sariling bunganga, sa sariling kayabangan. O, di ba ga? So, ito ay lesson. Lesson sa mga mayayabang dyan, pati sa mga politiko, na huwag kayong salita sa social media. Bakit? Even sa mainstream media, sa inyong mga presko ng kayabangan, patungkol sa mga EJK, ito, huling-huli sa bunganga si Fentaboy. Ang masama pa kasi nito, guys, paano mo pasisinungalingan kung yung mga sinasalita niya ay nagtatranscribe into action, into reality, O, lahat naman ng mga sinabi niya nangyari. Yung mga patayan nangyari, massacre nangyari. Di ba sa Bulacan, 32 nga yung namatay in one day, in one night. Isipin niyo yun. So, ibig sabihin, nagtatranscribe itong mga sinasalita ni Fentaboy sa katotohanan. Even yung, nabanggit rin yung pagpatay dito kay Osamis Mayor. Anong pangalan ba nun? Espinosa. Oh, di ba ka? So ngayon, itong si Fentaboy ay ginigisa ngayon, sa sarili niyang salita at ang ebidensyang ginamit laban sa kanya ay mismong ang kanyang mga sinabi at kanyang sinalita. Na hindi mo pwedeng sabihin joke lang yon dahil wala naman siyang sinabing joke lang yon. O, di ba? Ngayon, si Kaufman, ewan ko paano niya i-defense. Ang importante kay Kaufman, bayad siya. Kumbaga, palagay ko, accepted na ni Kaufman ang kapalaran, ang pupuntahan nitong sa ICC ito at ang magiging kapalaran ni Fentaboy, Ang importante kay Kaufman ay bayad. Sabagay, ako man ang abogado, yun lang ang importante. Paano mo ipaglalaban ito? Paano mo i-depensa? Kung matinong abogado si Kaufman, palagay ko, aalis na lang yan hindi na niya tatanggapin ang kasong yan diba? Tatanggihan na lang niya yan. Pero syempre pera-pera lang. Sayang ba naman yun, diba? Hanggat binabayaran siya, sige lang ng sige. Pero palagay ko tanggap niya ni Kaufman, natalo siya. Kaya ang mga depensa ni Kaufman, palagay ko puro galing sa trolls, Sabi nga ni Ronald Llamas, parang naririnig niya yung mga trolls, habang nagsasalita si Kaufman, di ba? O katulad rin yung sinabi ko, di ba? Puro chismis ang dating. Walang sustansya. Di ba? Puro ang mga source, kagaya nung sinabi ni Kaufman na merong telephone conversation recorded. Di parang wiretapping yun. O, recorded si PBBM daw at yung mga ilang opisyal, connivance. Kaso, mukhang ang source ni Kaufman, si Binibini Baklang Hari at si Maharlika at si Din Chase.
What the heck? Eh kung yun ang source niya, matik na. Matik na yan. Ano lang, AI yan. Isipin mo, kung ang kukunin mo source, si Dinche, si Marlik, at si Binibini Baklang Ari, what the heck? Anyway, yun lang. So, ginigisa si Pentaboy sa sarili niyang mantika ang putik na yan. Pati yung mga didilis, kahit bobo na nga, nahihirapan pa mag-isip eh. Sabi ng mga bobong didilis, sabay, bobo na nga ako, hindi na ito tarok ng isip ko. Kung paano pa didepensahan si Pentaboy rito. What the heck? So yun lang. Sa mga bobong didilis siya at may sayad ha. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood, tatay nyo karton. Bye!